Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! So today is our day 4 here in Osaka. So before anything else, kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe, and please hit the notification bell for you to be updated on our latest uploads. So medyo marami na tayo na upload, hindi ko alam kung paano ko natapos yung vlog kahapon. Pero definitely, hindi yun maayos kung na-end dahil alam nyo naman na nakakain na tayo nun at saka dinugtong ko lang yung Shinsekai dahil kumain na talaga kami kasama namin si Marge. So, since today, naka-Kansai Pass na tayo, nagamit na natin yung Osaka Amazing Pass natin, tayo ngayon ay pupunta, instead of Nagoya, tayo ay pupunta na ngayon ng Nara and Himeji. Bakit kami nag-isip na magpunta na lang ng Nara at Himeji? Kasi kung tayo ay Nagoya, hindi pala siya kasama sa ating JR Wide Pass na JR Kansai Wide Pass. So, naghanap kami ng alternative and nakita ko na mas feasible at mas cheaper kapag nagpunta kami ng Nara at saka Himeji. Actually, pwede rin natin puntahan yung Kobe, pero titingnan natin kung kakayanin ng oras. Kasi sabi sa paggawa ko ng itinerary, parang almost 4 hours din yung mauubos ko sa Nara. And then, babiyahe tayo ng 30 minutes papunta ng Himeji. And then, you're gonna spend there at least 2 to 3 hours. So that's already 8 hours na. Then kung babiyahe pa tayo ng Kobe, medyo malayo din yun. Pero let's see. But for today, yun yung alteration ng itinerary natin. Hindi natin maiiwasan. Nung gumawa ako, akala ko magkano lang kasi yung difference papunta ng from Osaka to Nagoya with Kansai Pass. Pero wala. 6,000 Japanese yen yung presyo niya. So, papatak siya ng mga 3 to 4,000 pesos kapag pinilit natin. So, next time na lang yung Nagoya. Maraming best pa naman tayong babalik dito. Definitely, I am claiming it. Pero for now, explore na natin yung kaya natin at yung bayad na. So, yun lang muna. Babalikan ko kayo kapag nasa may Shinkansen na tayo. Oo guys pala, kasama pala yun sa Kansai Pass. Free na yung Shinkansen nyo. Tsaka yung transpo nyo papunta nun, okay? Figure out din namin yung ticket. Medyo mahirap kasi sa isang station lang siya pwede kuhanin. Sa Osaka station lang yung ticket na hawak namin. And then ngayon magnanara na lang tayo kasi hindi natin kakayanin na magpunta pa ng Himeji. So explore na lang natin yung Nara. Siguro it will take us 38 minutes papunta na. Finally, nandito na rin tayo sa Nara. Diyos ko po. Bago magbabas tayo, ayan, bus stop for Nara Park. Sa east gate kayo pagka-exit. Then, doon tayo magbabas. Then, ano lang naman yan? Tag dito? IC card, pwede nyo gamitin. So, doon na tayo ulit magpangita pag nasa Nara Park na tayo. So, dito tayo maglilibot for today. Dahil wala talaga, kapag hindi ka talaga taga dito, mahihirapan ka talaga. Akala namin, nung mga first few days, okay na kami kasi iilan lang yung namin iilan lang yung lapses. Akala namin wala nang magiging lapses pang ganito.
Ngayon, 2 oras tayong inabot guys. 2 oras. Yung number? Yun. Yung mga nakapila. Madali naman yung hanapin guys kasi marami naman nakapila. So ngayon pakita ko lang sa inyo yung sa kabila para mas ma-appreciate nyo siya. Hi guys, tinago ko lang muna yung mata ko kasi na-stress talaga ako. Una, ang daming naging aberya. Una, yung sa ticket. Paikot-ikot kami sa Osaka Loop. Then, kumuha pa kami ng yung printed na dapat nakuha na namin kahapon kasabay nung isa. Then, pagdating namin dito sa Nara, 2 beses pa kaming lumipat. And then, after that, ngayon, nawala naman yung IC card ko. Ako na yung ang hirap. Sobrang nakaka-stress. Pero wala naman ako magagawa. Nawala na eh. Sayang, ang dami kasing halos nawalan din ako ng 2,000 pesos. Hindi ko alam kung saan nalaglag. Kung kailan magbabayaran na nung bus. Kasi hindi kasama yun dun sa Kansai Wide guys eh. So nawala yung IC card ko. Anyway, nandito na tayo sa may Sika Deer Park, sa Nara Park. And mag-feed tayo. Anyway, i-change na lang natin yung mood kaysa masira yung buong biyahe. Tanggal pala yung mga sungay nila, no? Anyway, pakita ko sila sa inyo. Ayan sila guys, oh. Cute! Kailangan may dala kang pagkain, hindi yan magbabaw pag wala kang food. Ay, nagulat naman ako dito. Ayan, nagbabaw na. Hanap tayo na mabibilan ng pagkain. Bago may nagre-rickshaw din dito guys, oh. I-cut ko lang muna para ma-videohan ko sila for Instagram. Ayan, napakalat-kalat na lang sila dyan. And kailangan lang natin makahanap ng bilihan ng food para magbaw sila sa atin. Hindi kasi nila tayo papansinin pag wala tayong dalang pagkain eh. May mga bikes, may mga rickshaw din. Parang 23,000 Japanese yen yung 2 adults. Tingin lang sa baba at puro tae na. Saan kayo nakakabili ng ng food? Baka dun, kasi daming tao dun. Abante pa tayo doon sa dulo. Kuha lang tayo ng magandang picture and videos. Then, lipat tayo sa ibang spot na pwede nating ikutin dito sa Nara. Buti hindi Sila, oh. Hindi sila Hindi sila nang-aatake. May mga lalaki daw. Kapag mga ganyan, pag mga male, yun daw yung mga aggressive. Kaya laging usually ang finifeed nila yung mga lang, female. Yan sila guys, so mas madami dito. Medyo mabaho nga. Ayan. Ito yung food nila, parang crackers lang siya. 200 yen each, ayan may presyo. And isa lang per tao yung pwedeng bumili. So ayan, mag-start na tayo magpakain. Baw. Ay, wait lang. Mayos, kita ba ako? Baw muna, baw. Ayan, kumain ka. Baw. Ay, masyado kang, Tama ka. Baw. Isa-isa lang. Nalaglag. Wala na. Matapang ka masyado, ha? Nalayo ako. Huwag ka matakot. Matapang kasi siya yung Wow. Wala na.
Wait, wait, wait. Oo. Isa pa. Gusto tayo dito sa Nara Park and papunta na tayo ngayon ng temple. 5 minutes walk lang. Actually 3 minutes. Ayun na pala, tanaw ko na. May mga torii gates din dito. So yung name niya ay, wait lang ha, Kasuga Taisha Shrine. So bibigyan ko kayo ng information. Largest number of lanterns with 2,000 stone lanterns and 1,000 hanging lanterns within the shrine premises. Magandang photo spot to, promise. And then yung Big Buddha din, pwede natin pasukin. Ayan. May bayad lang to na 600 yen. So tara, ilibot tayo doon. Ayun lang doon na sa may kanan. Papasok na tayo. Literal na tatawid ka lang naman. And sinundan lang natin yung flow ng tao. Hindi ko sure kung dito nga yung papunta. Pero andito na daw kasi tayo, sabi sa maps. So hanapin na lang natin yung pinaka-temple. Free to guys ha. Wala itong bayad. Pero kung papasukin nyo daw yung Big Buddha, yun, may fee kayo na 600 yen. Andito na tayo sa pinaka-temple itself and ayan, nag-umpisa na tayo makakita ng stoned lanterns. So ito ay 1,000 pieces. Hindi, 2,000 pieces and then 1,000 yung nakahang. So pakita ko siya sa inyo. Ayan, yung nakita nyo sa likod, yung nasa likuran natin, yung minontage natin ng few minutes. So ito pala ay Kazaridaru. Mostly found sa mga Shinto shrines dito sa Japan. So ito ay mga offerings ng barrels mula sa different breweries across Japan. So ito ay mga offertory nila sa shrine. So dito tayo sa harap ngayon ng Kasuga Taishu Shrine World Heritage Site. So part siya ng World Heritage, ng UNESCO World. So, video pa tayo. Grabe, sobrang dami ng lanterns. Lahat na nakikita niyo dyan sa gilid, dito pa sa kabila. Meron pa dito, nakapalibot. Lahat yan mga walled lanterns, guys. So, iniilawan naman daw yan twice a year during the festival. Then, of course, merong shrine.
Andito na tayo sa loob, pero kung gusto niyo pang pasukin yung mga special area, meron silang bayad na 700 yen. Hindi ko alam kung cash lang ha, pero parang feeling ko cash lang yung pwede. Wait lang, parang papasukin din naman namin eh, so tingnan natin. Ito na yung mga hanging lanterns. Yung 1,000. Ayan siya guys, so kung mag-a-avail tayo, makakapasok tayo and makikita natin yung kabuuan ng mga lanterns. Ayan sila. Ayan, pumasok tayo. Nagbayad tayo ng 700 yen each. And meron tayong ma-explore na 16 spaces plus mga lettered ones. So, pause nyo na lang yan dyan kung gusto nyo makita. So, yung first na apat, ito, yung 1, 2, 3, 4, andito siya. Ito tong apat na shrine na ito. Ayan. So, Ijuri Jinja, Anaguri Jinja, Karasaki Jinja, and Awasakaki Jinja. So, yung nasa harapan naman natin ay taray tour guide. Letter A, this is Tachikarao and Hiraiten Jinja. This is the place for visitors to pray for Tachikarao, Jinja, and Hiraiten Jinja deities. Ganda. So, andito na tayo sa first worship area. Dito nagpe-pray papunta dito sa Torii Gate. Ayan. So, may instructions naman kung paano mag-give ng respect. Ito po yung mga offerings to guys. Alam ko offerings to eh. Parang katulad nung sa Thailand. Mga papers. Ang daming lanterns. Hindi nga lang tayo nakapag-video kanina kasi I mean hindi tayo nakakuha ng magandang shot. Ang hirap kasi madilim. But anyhow, we'll maximize what we have. And sobrang daming lanterns. As in, sobrang dami nila. Hindi lang yata to 2,000 eh. Yan, patapos na rin tayo ng tour. May route ka namang susundan, so hindi ka mahirapan. Then explore natin yung labas a bit, and then punta na tayo ng ibang spot. Then after that, we'll go back to Namba. So nandito na tayo sa bus stop na binabaan natin sa may tapat lang ng Nara Bus Terminal. And 11 minutes walk to Naramachi. So, ang Naramachi ay old Japanese neighborhood na filled with restaurants and you'll get the experience ng old life, diba? Pero sayang, no? Sana pala mas nag-spend tayo ng oras sa neighborhood. Naghanap tayo ng neighborhood na talagang like yung authenticity. Kasi syempre pag touristy na. Pero anyway, okay lang yan. At least na-experience pa din natin yung live na meron yung mga hapon before. So parang may madadaanan tayong temple. Ito yung may bayad na temple na makikita mo yung Big Buddha nila. So malapit siya sa Naramachi. At least we're hitting two birds in one stone. Ayun pa yung pagoda pa doon. Wait lang, papakita ko siya sa inyo. Ang ganda. This one guys is the Kofu Kuji
temple. It is often called as the Central Golden Hall as well. The current Central Golden Hall is a reconstruction completed in 2018. So, it was once a powerful 7 great temples of Nara. Many of the temple's most significant cultural artifacts and national treasures are housed in the nearby National Treasure Hall. So baka ito tong nasa gilid. Ayan. Pala yung Southern Round Hall or Nan-Endo at Kofukuji Temple in Nara, Japan. So it houses small icons including the central image of the future Buddha Miroku and sculptures attributed to the famous sculptor Unkei, many which are designated national treasures. So pwede silang mag-keep ng national treasure dito. Then, pwede ka magsulat doon. And then dito. Sa Kyoto na lang natin siya gawin, guys. Kasi may mga torii gates din tayong pupuntahan. Tingnan nyo yung itsura guys dito. Actually, nag full day trip na tayo dito sa Nara and hindi naman kami nanghihinayang dahil sobrang peaceful and sobrang ganda dito. So, hahanapin lang natin yung old houses. Pero feeling ko pwede tayo dun, no? And then, maglilibot-libot lang tayo. May ngumingiti sa akin na hapon. Nakakatawa. Nakaganon siya the whole time na nakasalubong niya. Pero hindi ko alam bakit ganito yung kulay ng tubig. Try natin i-search. Pero maglakad tayo doon. Doon tayo maglakad. Meron din dong house, oh. Siya, lakad tayo. Ayan guys, nandito na tayo sa may Naramachi area. Lilibot lang tayo dito sa may isang alley. Then kakaliwa tayo para doon sa mismong street. Pero grabe, ang bango. Hindi ko alam kung broth ba yun o kung ano man, pero sobrang bango niya. Okay, nandito na tayo sa may Naramachi area, sa pinaka-sentro. And it looks like parang siesta time kasi 4 PM. Usually kasi 6 ang start. Ano ba yan? May mga design ng pusa. Cat food? Hindi, mga ano, snacks, mochi. Dito naman mga damit. Jack Honey Cafe. Lakad lang tayo. Watanabe. Di pagdating dito sa dulo, yun na? Or kanan na? Actually, para lang siyang ano, no? Maginhawa yung dating niya. Yung buong neighborhood, nagtayo ng mga resto. Pero mas marami dun sa kabila. Dito na tayo, kumanan. Ayun, no, may bread. Gusto mo tinapay? Ayun, no? Para makakain ka na muna. Ayan. Bago babalik na lang tayo sa kabilang side. Sa kalsada talaga kami kumakain, guys. Ayan, no, sa gilid nyo. Mapapansin nyo yung ano, kung kita pa sa gimbal. Kaya maingay. Yan. Bumili kami ng bread kasi hindi pa kami nakain buong araw. Hindi ko alam kung ano to. Salted daw to. Ito. Kanya kay RM naman ay... Ano yan?
White Melon. bean. Melon, white bean. May palaman. Okay, nandito tayo sa isang area. Actually, ito yung pagbabalang ng Grand Temple. Tinry lang namin lakarin yung Naramachi para makita nyo din, pero siesta kasi. So, wag nyo i-take out yon as negative kasi talagang walang laman yun dahil 4 p.m. Pag 6 p.m. na yan, balik na yan for sure. So, dito tayo ngayon sa area nila. Parang food street din to. Combination na siya. Food street tsaka souvenir. So, maglalakad lang tayo ng sandali. And then, babalik na tayo ng Osaka, ate. Ayan. Search mo na rin kaya, Nara Station. Para yung way natin. Wait lang, anong kaguluhan to? Maraming pila. Means, masarap. Mochi! Okay, mag-mochi tayo. 600 tatlo. So, mochi. Sobrang dami ng nakapila. So, tatry natin siya. Lang, hanap tayo ng madidikitan para ma-verdict natin. Nag-mochi na rin kami kanina. Yung kinain natin. Pero okay lang. Pumila na si RM. Mochi time! Magkano isa? 200 lang. Hindi ka pa bumili ng tatlo. Kaya kung nga sabi Hindi, ko 600. 500 something na lang yung pera ko. Man natin. Walaan nyo anong laman. Walaan nyo. Bago. Red bean na naman. Sarap. Lambot. Sobrang lambot, promise. Shopping street pala tayong nadaanan pero hindi na tayo nag-stay or dumaan dahil may hinahabol tayong oras. Hinahabol natin na makadating tayo nung Namba ng maaga-aga dahil bibili pa sa Uniqlo at saka dadaanan pa yung kay Maika na camera. Nagpapabili si Maika ng camera. Camera? Oo, bilhin ko na daw kasi mas mura daw dito kaysa sa London. So, hindi yung maliit, yung pinakita ko sa'yo. Oo. Tingnan mo din kung magkano yung flash. Kasi andito ka na, sayang. So, pagdating natin sa dulo, yun na ang Nara Station. So, i-video lang natin itong mako-cover natin sa street na ito. And then, that's it. Pero ang daming pila dun sa may mochi na yon. So, yun yung pinakamasarap for sure. Kasi ang dami na puro picture sila dun eh. O, meron din dito. Apa Hotel sa Kintetsu Ekimei Nara. Meron din dito ng mochi ulit. Strawberry. And World Honey. So yun, I think yun na lang muna. And ayan na, mas napunta na sa inyo yung vlog ha. Hindi na ako nagpapakita masyado ng mukha ko. Parang talagang feel na feel yung kasama namin kayo. So ayan. Asya, mamaya na tayo magkita. Bye! Andito na tayo sa Rikimaru. Dito tayo kakain ng dinner natin. So mag-unlimited yakiniku tayo para for the experience. So ito ang top reviewed Rikimaru
Sa may Namba Station lang siya. Actually, dahil papunta kami ng GU pero since nandito na tayo, kumain na tayo dito. So, ito ang menu nila. Ayan. So, ito 90 minutes. Dito yung regular lang. Ito premium. Ito with Wagyu beef. So, syempre, magwa-Wagyu beef na tayo. For 90 minutes and 120. Yung nakalagay dito, ilalagay ko na lang yung translation sa search natin yan. Meron din naman tayo dun sa Google niyan. O siya, kain na tayo. So, back out muna tayo. Hindi dahil like totally back out. Kasi nagpa-reserve lang muna kami dahil 10 PM pa kami naka-reserve. May kailangan pala ng reservation, so book it dun sa site nila. Lalagay natin yan sa baba. Ricky Maru. Search nyo na lang siya. So, ngayon punta muna tayo ng Big C, Uniqlo, at saka Don Quixote. Then since maaga pa naman, mag-e-empake na kami para kakain na lang kami and then pagbalik tulog na. Kasi maaga kami, aalis bukas papunta ng Kyoto. Okay, wait lang. Medyo hingal lang ako. So, nakabalik na kami. Naglalakad na kami ngayon papunta sa Ricky Maru at malapit na mag 10 PM. So, dinner time. Sinadya talaga namin na hindi kumain at ituloy yung reservation dahil kailangan namin matry ang yakiniku. So, isa to sa mga top reviewed. Itong Ricky Maru sa may Namba. Bali, Osaka Namba Station siya malapit. Nakakapagod lang talaga ang hagdan nila, guys. Malala. So, ayan siya. So, pasok na lang tayo and then doon na tayo mag-usap-usap. Sasama ko naman kayo sa pagkain natin. So, ano muna? Meat and the Wagyu. Wagyu special. So, shabu. Ito daw yung one. Salt and pepper, no? And then, meat. Ano pa? Grilled beef, loin, skirt. Love, pamili. Wagyu cut. Salty sauce. Gusto mo ng ganyan? Chili pepper. Ito na nagbawang. Nagbawang ako naman. Oo. Kasama yun. Soup. Magmimiso ako. Kanin. Isang kanin. Small, medium, large.
Grabe. That's the best Wagyu I've tasted in my whole life. Promise guys, try nyo tong Ricky Maru. It's really the best, top notch. Wala kaming ibang kinain kundi Wagyu lang. lahat ng meat nalulusaw talaga sa dila mo. Especially yung number 1 sa Wagyu kasi may 1, 2, 3 yun. Yung 1 at saka 3 yun yung pinaka nagustuhan ko. Tsaka yung saan ano yun, yung beef. Grabe, nung kinat bago si RM kasi gusto niya well done. Ako medium rare lang talaga. Gusto ko yung may dugo-dugo pa tingnan. Promise, sobrang sarap. Yun lang. Napakarami ng vloggers na nagpunta sa ibang mga suggestions nila for food, but I know I'm not that big. Pero hindi kayo magsisisi. Basta pagkain, alam, sa mga nanonood, honest ako lagi sa pagkain. Pag hindi masarap, hindi talaga masarap. Pero pag masarap, masarap talaga. Promise. Siguro pag may pumunta dito mga relatives or friends ko, recommend ko talaga to. Sobrang sulit. Away siya medyo sa sa mismong center sa Shinsei Bashi, pero sobrang top notch. So yun lang guys, kung nagustuhan niyo yung ating vlog, do not forget to like, comment, share, and subscribe. And hit nyo din ang ating notification bell para updated kayo sa lahat ng ating uploads. So dito ko na ikakat ang vlog dahil tomorrow, ito yung totoo, hindi man tayo natuloy sa Nagoya, hindi man tayo natuloy ng Kobe, hindi man tayo natuloy ng Himeji, for the reason na mahirap talaga palang magplano ng dalawang area on a single day dahil napakahirap i-navigate ng transpo system nila, especially kapag limited lang yung kaya ng pass mo. Especially kapag labas na ng metro. Oo, paglabas na ng metro. Pag metro, madali guys eh. Pero pag yung mga wide pass na yung mga West Kansai, yun ang medyo challenging. But anyhow, masaya tayo sa Nara. Nag-enjoy kami sa Nara. And ito ang pinaka-finale natin sa Osaka, ang Yakiniku. So tomorrow we will go to Kyoto and Amanoshidate and Ine sa 16 before tayo mag-fly back to London. So yun lang muna guys. Thank you and see you again sa ating next Japan vlog. Bye-bye! Arigatou gozaimasu!